Hello mga bata! Gusto niyo bang makarinig ng kwento? Ako nga pala si Christine Abigail B. Castro. Tara magkwentuhan tayo! Ang ikukwento ko sa inyo ay si Ewang Engkantada at ang Tatlong Haragan. Kwento ni Rene Villanueva, guhit ni R. Jordan P. Santos. Ito si Ewang Engkantada. Siya ay may pambihirang galing. Maganda ang kanyang bakuran. Maraming prutas at gulay. Marami ring ibon at hayop. Malinis ang tubig at hangin. Ito naman ang Tatlong Haragan. Si Pat-Kalat ay hari ng mga basura. Kalat dito, tapon doon. Ito ang ugali niya. Si Pol-Putol ay kaaway ng mga halaman. Putol dito, bunot doon. Ito ang libangan niya. Si Paswaldas ay reyna ng mga aksaya. Aksaya sa tubig, aksaya sa kuryente. Ito ang gawain niya. Mga salbahe! Wala na kayong ginawang mabuti! Galit na galit ang mga tao sa Tatlong Haragan. At hinabol ng mga tao ang Tatlong Haragan. Nakarating ang Tatlong Haragan sa magandang bakuran ni Ewang Engkantada. Ang sarap sirain, sabi ni Paul. Sige, sirain natin, sabi naman ni Pat. Sirain natin ang todo, sabi ni Paz. Dumating si Ewang Engkantada. Binawalan niya ang Tatlong Haragan. Tumawa lamang sila ng tumawa habang sinisira ang magandang bakuran. Naggalit si Ewang Engkantada. Dapat kayong bigyan ng aral, sabi ni Ewang Engkantada. May dumating na malakas na hangin. Umikot ang malakas na hangin sa Tatlong Haragan. Nahilo ang Tatlong Haragan. Napunta si Paul sa isang lugar na puro puno ay puro buhangin. Walang halaman sa paligid at mainit ang sikat ng araw. Ang lugar ay parang disyerto. Naghanap ng puno si Paul, walang puno sa paligid. Ganito pala pag walang puno, sabi ni Paul. Nauhaw si Paul, naghanap ng tubig. Si Paul, walang tubig sa paligid. Ganito pala pag walang puno at tubig, sabi ni Paul. Gusto ko ng puno, gusto ko ng tubig, maawa na kayo, sabi ni Paul. Napunta si Pat sa tambakan ng mga basura. Mabaho at marumi sa tambakan ng mga basura. Maraming langaw, ipis at daga. Malalaki ang langaw, ipis at daga. Hinabol si Pat ng maraming langaw, ipis at daga. Takot na takot si Pat. Ganito pala pag masyadong marumi. Sabi ni Pat. Ayokong kainin ang daga. Ayokong magkasakit. Iligtas niyo ako, sabi ni Pat. Napunta si Pat sa madilim na syudad. Puro usok sa syudad. Payat na payat ang mga tao. Naghanap ng ilaw si Paz. Walang kuryente. Naghanap ng gripo si Paz. Ngunit walang tubig. Mamamatay ako sa usok at dilim. Mamamatay ako kapag walang ilaw at tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paz. Hindi na po ako magkakalat, sabi ni Pat. Hindi na po ako maninira, sabi ni Paul. Hindi na po ako magkakalat, sabi ni Paz. Sabi ng Tatlong Haragan, maawa na kayo. Naawa si Ewang Engkantada sa Tatlong Haragan. Kailangang matuto kayong maglinis. Kailangang matuto kayong magtanim. Kailangang matuto kayong magtipid, sabi ni Ewang Engkantada. Tumulong ang Tatlong Haragan kay Ewang Engkantada. Naglinis ng bakuran si Pat, nagtanim ng halaman si Paul, nag-igib ng tubig si Paz. Tuwang-tuwa si Ewang Engkantada sapagkat nagbago na ang Tatlong Haragan. Diyan nagtatapos ang aking kwento. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Ano ang aral na napulot niyo rito? Tama! Kailangan nating maging matipid at alagaan ang ating kalikasan.
Hanggang sa muli!